Amen. May buntag sa tanan, no, mga kauturan. Dalay ko ng Diyos sa sining adlaw naman, o di lang sining adlaw, sa adlaw sa aton nga kinabuhi. Dalay ko ng Diyos. Hallelujah. Matpa ni Peter, ni Paul, as he wrote in Philippians chapter 1, verse 6, being confident of this very thing, that he had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Hallelujah. Kay siya man ang nagbuhat, kag nagpanugod, nagsugod nining mga butang, iyan na ang pagatapuson. Tugtog aton pagasugataon ang aton nga Ginoong Hesus sa kahawaan. Because as he added, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Ang aton Diyos walay pagkabag-o. Gani, kung unsa man ang kainiton nato nga naangkon, sang unang kita nagabati sa pagtawag kaniya, the same ang kainiton yapon sa pagpangalagad naton nga igagahin naton dra kaniya. Kay sa liwat ang aton Diyos wala sang pagbag-o. Hallelujah. He's always the same. Kaga sa pagsugod naton mga utod, ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog. Agawiton taning isa ka ambahanon. Draw me nearer. Hallelujah. Let's sing this song. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Consecrate me now, amen, thy service, Lord, by the power of grace divine. And let my soul look up, my soul looks up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Amen. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Oh, the pure delight, oh, the pure delight of a single hour that before thy throne. Amen. It is good to be in the presence of the Lord. Hallelujah. To worship Him in His temple. Hallelujah. I commune as friend with friend. Draw me nearer, draw me
precious bleeding Son. Sing the last verse. There are depths of love that I cannot know till I cross. Yes, let's cross that narrow sea, because that leadeth into the righteousness. Hallelujah. Heights of joy that I may not rest, till I rest in peace within. Draw me nearer. Oh yes, Lord. Draw us nearer to you, Lord. Hallelujah. Cross where thou hast died. Touch our hearts, oh God, this morning, that we could commune unto you, Lord, by your word and through the songs. Hallelujah. We could worship you, Lord. That precious bleeding Son. Once again, let's sing and draw me nearer. Blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Hallelujah! Atong palakpakan at ito nga Diyos, mga kauturan. It is a good thing to know nga ang Diyos may ara siya mga tinawag o ina nga mga bagay, mga utod. For sure, kita nagakadto diri sa balay pagdilipunan. It's because He called us. He gave us something that would draw us into Him. Hallelujah! And that thing is most precious thing. Because hindi tanan may ara oportunidad nga ang Diyos magtawag sa ila, ang Diyos magbuyok sa ila. But kita mga utod, it is a blessedness to us. Agdakong Ginoo nga pasalamatan sa Ginoo that He touched us, He called us, He drew us into Him. And what could we respond? Hallelujah. And that's the life that we could serve into Him. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Sa pagbukas, mga utod sa itong servisyo, napangabay ko si Brother Allen Ranto sa isa ka pangmabuyo. So, you open our service. Magapangbuyo. Mahal na mo, Ginoo Lord, nagapasalamat kami nga yung mga tungura, Ginoo Lord. Ikaw naghahatag og mga mayong panglawas. Din kami makaduol diha kanimo, Ginoo Lord, makapadayon kami samtang may kinabuhi pa sa pagpakalagad, Ginoo Lord. Knowing that we are approaching in the brink of time, Lord. Soon it will usher to the resurrection, Lord. And the deed, of course, in Christ shall rise first, and the living shall be changed in a moment, Lord. Salamat ining masaligon nga pulong ay magibilin, Ginoo Lord, ato nga Apostol Paul ug hangtod niabot kanamo niya tumoy sa kapanahonan, Ginoo Lord. Wa nay laing kaadtuan pa ang kalibutan, Ginoo Lord. Ang pagtapos nini siyang sistema, and then ang imong mga tinawag, ang imong mga pinili, Ginoo Lord. Imong ginatawag in last days, the last predestinated one become in. Mauna lang kay imong gihulat, Ginoo Lord. So nagpasalamat kami nga sa gihapon ning adlaw, Ginoo Lord. It's again a new day for us, Lord, na din kami maka palapit sa imong presensya, Ginoo Lord. May mga butang kami nga ginapangayo kanimo, Ginoo Lord. Butang nga hindi man mahatag sa kalibutan, Ginoo Lord, and we know that there is no person in this earth could guarantee those things, Lord.
and that salvation that you proved in the cross, Father God, Lord. Salamat, ikamuntagon di ilang kanamo, tanan mga gatherings around the world. The bride, especially, Lord, she is predestinated to this purpose. Ikamuntagon ang mga pagpanugyan, pagkamayo nimo, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. Aton pagkakuha ng aton mga love offering sa aton nga Sunday School as we sing this song, Glory to His name. Hallelujah. Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, thou were for cleansing from sin I cried. Hallelujah. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Sing glory to His name. There to my heart was the blood applied. Sing glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Sing glory, glory to His name. Amen. Oh, glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Oh, precious fountain that saved from sin, I am so glad I have entered in. To save me and keeps me clean. Oh, glory. Let's sing the last verse. Come to this fountain so rich and sweet. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Amen. Pledge it today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Amen. Hallelujah. May request, Brother Muming, sa pagpangamuyo sa aton nga love offering Sunday School. Ginoo Diyos, amahan ito, amahan ni kapuntagon. Ginoo, salamat sa Ginoo ni kapuntagon niya, amahan. Yan ang sabi mo sa balay, alam po ang Ginoo, kami magalagad diha kanimo amahan. O Lord, ni kapuntagon, Lord. Ikaw, Ginoo, magpuno sa among Lord, among gutom sa pulong Ginoo, Lord. Ginoo, nag-ampo kayo, amahan, na Ginoo. Bisa pa ba rin nilang piring, amahan. Ikaw, Ginoo, kamayo, Ginoo, sa naghahatag ingo man sa wala, Ginoo. Lord, ako gitugyan ka ng saling, amahan, Lord. Oh Lord, hallelujah, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Diretso kita mga utod sa aton nga Sunday schools ni nga kagahon. Let us sing this song, You Are My Hiding Place. Tuod nga ang aton Diyos, o ang aton nga talaguan. And it's always filled us. Hallelujah. As we welcome Brother Dave, let's sing this song.
always filled my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Once again, let's sing. You are my hiding place. You are my hiding place. You've always filled my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Once again, you are my hiding place. My heart. God bless you, Marity. Amen. You've always filled my heart with songs of deliverance. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in. Amen. Hallelujah. Pagkadukuan na kita mga kaigsunan. Amen. Atong gikanta, I will trust in you. Hallelujah. Dako gid atong pagsalig sa tuwang Ginoo mga kaigsunan. Sa tuanay, amen. Hangtod karon, pila nakatuig ang ilabay sa kita ng alagad. Hallelujah. But yet God is still faithful. God is still good sa atong kinabuhi. And I love the lyrics of the song that says, oh the pure delight of a single hour that I spent, hallelujah, in this tabernacle mga kaigsunan. So, diri na to nasapuan na to ang mga kalipay, ang atong satisfaction sa itong dalag, sininga duog, busa, hallelujah, ngayon niya kita, kanunay magapaidalom sa Espiritu sa Ginoo. Amen. We know that there's no literal blood that is poured sa atong panahon, but we have this bleeding word, hallelujah, through the Holy Spirit unveil ka nato mga sunan sining kapayagan sa atong panahon. So, let's pray. Let us commune to the God. Let's pray. Most precious and loving Heavenly Father, Lord God, we thank you, we praise you, we glorify you, Lord God, this morning. Thank you, Father God, for the blessing, the gift of life, the life that is lived by your word, Lord. The Bible said we do not live on our lives, but through Christ that lives in us. Hallelujah. He worked in us, and as quoted earlier, that faithful siya nga nagasugod, faithful man siya nagapagatapos ini, until the day nga kita pagkukaon na sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Busa salamat, Lord, kining tanang mga butang usa lamang kini ka mga
Paalagyan, mga instrumento, agod kami, Ginoo, makalapot sinang purong-purong, Lord, sinang bulahan nga promesa nga imong gid sa adri kanamo. Busa ang among tanang pagsalig, Lord, hantod nga ikaw magbalik kanamo, among giitugyan, ang among kaugalingon, ang among tanan, ang among gugma, among kusog, ang among mga pangunahuna diha sa imong tiilan, Lord. Ginoo, sagupa kami, kay kami mga tao lamang, Lord, nga finite, damo mga kakulangan, Ginoo, damo mga kapakyasan, isa nagkakasala ganin, Ginoo. But Lord God, as we sing, we are still under your blood, Lord, glorifying Thee, because Thou hast justified us, Lord, before Thy presence. We know nga walay righteous, walay unrighteous thing nga makaatubang diha kanimo, Ginoo, for you are a holy God. But Lord, hallelujah, salamat, but you have made us worthy of this vocation, Lord, this calling, Ginoo, nga imong ginhatag li kanamo, Lord, hallelujah. The Bible said, many are called, but few are chosen. Lord, usa kana kadako, Ginoo, nga typos, Ginoo, sa moang sulod, nga kasadiin, Ginoo, ginakalipay na mo, Lord, nga mahibalan kining misteryo sa mong panahon, nga mao'y naghatag kanamo, Ginoo, og dako nga angkla, flung in today, Lord God, and be made complete. That's the song says. So, bisa, Ginoo, salamat. Nagkabay ikaw una kanamo, Ginoo, bisan sa akong mga baba, ikaw mag-una, Ginoo. Magahata, Ginoo, Lord, sa mga butang nga gikinahanglan sa mga kanakan, Ginoo, kag bisan pa magagamit man, Ginoo, Lord God, sa mong pastor sining adlaw, agud mauli namo, Ginoo, ang tanang pagdayaw diha sa imong ngalan. Kining tanan, Lord, ginatugyan kanimo nga may kalipay, dako nga pagpasalamat sa matamis nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. O amen. Hallelujah. Mayong buntag mga kaigsunan. Amen. Dalaygo ng Diyos sining adlaw sa liwat nakapatigayon kita despite sa tibuok nga gabi nga grabe ang ulan mga kaigsunan. I also thought gani nga dili siya muundang hantod karon. Kay may mga forecast kita sa Baguio, sa low pressure siguro. And then, but here we are, we made it through the church. And dako nga pasalamatan nato mga kaigsunan because we know nga ang Ginoo mga kaigsunan iyahan na nang hibalaan ang tanang mga butang. Ang mga ulma abot mga kaigsunan. Bisan gani kuno according sa prophet ang pungkuanan nga imong pungkuan sining adlaw kabalo ang Ginoo mga kaigsunan. Busa hallelujah. We are good in the presence of God. Amen. Let's open our Bible. Amen. And I have to be honest mga kaigsunan I'm bringing the same message nga dugay na pila na kabulan nga gindala diri sa tuang tunga. Amen. Still Romans 7 mga kaigsunan. Hallelujah. So I really wanted to have an encouragement nga message mga kaigsunan kay Sunday school gamay ra kayo nga oras, no? Ang uban gani ang tawag nila ni exhortation, yes, 45 minutes or 30 minutes. But seeing kita naanan na kita mga kaigsunan pag Sunday school teaching, tudlo, hallelujah, bisan ako diha ang ako perming hilay mga kaigsunan ang kahibulungan nga pulong sa Dios. Hallelujah. So I'm reading once again Romans chapter 7. But mo proceed ra ko sa verse 22 to I think hantod sa last verse sina mga kaigsunan. Amen. Kabalo na ta sa Romans 7 chapter 1. Romans 7 verse 1 to 3. Kapila na nag-break diri mga kaigsunan. Amen. So bet padayono nato ang tibuok nga context, no, sa ginawali ni Pablo sa taga Roma sa chapter 7. And in verse 22 it says, "For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing into captivity to the law of sin which is in my members. O rich man that I am,
who shall deliver me from the body of his death. And I thank God through Jesus Christ, hallelujah, our Lord, amen. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Hallelujah. Ginwali dira ni Pablo makiksunan ang inward man. So mao na ang ato ang siguro mahimong teksto karon sa buntag kay last time Rasing sila lang usahay magbugna og mga title sa messages kay wala kita maanad sang pag-obra gid og title. Mga kaigsunan, no? So usahay kung ano sa ilahang masagap sa ato ang i-explicar mo pod ilahang i-title sa ato ang kuan. But anyway, wala mo kita maanad bayos nga mag-title og mensahe usahay maka-title pero usahay dili pod mga kaigsunan, but gapalo lang kita sa leading sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. And may the Lord God add the reading of this word. Pwede na kita kapungko mga kaigsunan. Hallelujah. Amen. So, still Romans 7 mga kaigsunan ang ako ang pagdalon. Paul, no? Tungod niini nakita ko kini ingon nga usa ka balaod nga sa dihang buot ko nang buhaton ang maayo ang daotan duol kanako. So ang prior nga mga verse nagahisgot og duha ka kinaiya nga somehow si Pablo gina-distinguish niya mga kaigsunan. Amen. Kaysa kinasuluran sa akong pagkatawo, ginakalipay ko ang kasuguan sa Diyos. Ang English, inward man. Ang gisulti mga kaigsunan. So kita mga kaigsunan as believers, as Christian, no? Naagyoy distinction ang natural o ang spiritual nga side sa atong pagkatawo. I always believe that mga kaigsunan, kapila na ko na ginbalik diri sa ato ang tunga. No? Labaw na nga atong nasayran nga ang Diyos di ay may binhi nga ginbutang sa atong sulod. Amen. Romans chapter 7, mga kaigsunan, it really talks about the seed which is God's nature that was put in us. Amen. Daghan kayo og exhortation si Brother Branham about that. No? And ang Romans 7. Hallelujah. Amen. So, giingon diri, but I see another law in my members. So, daghan. No? Another means, dili lang usa. No? Prior sa verse 22, naghisgot siya inward man, but there is another law, no? In my members, warring against the law of my mind and bringing into captivity the law which is in the law of sin which is in my members. Hallelujah. So ingon si Paul, O rich man that I am, who shall deliver me from this body of death, of his death. So I thank God, amen. Kanunay natong ginapasalamatan ng Diyos, sining kaluwasan, nga ato ang naangkon mga kaigsunan. Hallelujah. Amen. Nagailagi kita nga ang Diyos, hallelujah, naghimo og pamaagi mga kaigsunan, nga kita makaangkon sining kaluwasan. Og dili lang ginpahayag sa Diyos ang kaluwasan, nga daw sa common salvation, nga ginasigutan po diha sa Biblia, but we have the earnest of the expectation nga ginhatag sa Diyos diri kanato mga kaigsunan. Amen. Ginwali last Sunday, ni Brother Rinaldo about the title deed. Amen. The abstract title deed. Hallelujah. 7 seal ang gidala ni Brother Rinaldo mga kaigsunan. Amen. So there is an invisible union. Ingon siya, life is a secret thing to God. Amen. So kini din kinabuhi, sagrado kini nga butang sa Dios. And it's recorded in the book. Amen. I would say mga kaigsunan nga bisan kaning natural life nga ato ang gi-possess sa atong kinabuhi karon, sagrado kini sa atubangan sa Dios. Amen.
kaning natural life. There is the life that God has gave us in the form of the seed, but this natural life nga ato ang naangkon mga kisunan pinaagi sa union sa atong ginikanan, sagrado gyapon kini sa kinabuhi. Sa Dios mga kisunan kining atong kinabuhi. Imagine pila ka millions sa mga sperm ang nagalimbaanay agud ma-fertile ng usa ka egg mga kisunan. O gi-break na sa to ang propeta, hallelujah, predestinated na. No? Ang kanang usa ka cell nga maka-fertile sa egg sa babayi mga kisunan. And here we are, amen, serving God, hallelujah. That's why niingon si Pablo sa 1 Thessalonians 5, I think 23. May God, dili na ko sa makot. Pero gingon dira, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of the Lord, mga kaigsunan. Hallelujah. Take note, mga kaigsunan, nga kaning ato ang kinabuhi, kaning at nasa sulod na to, hallelujah. If you are born again, it's changed. Pero you have your spirit and you have your body, mga kaigsunan. But ang Ginoo, mga kaigsunan, gusto niya ipasanctify both the body, soul, and spirit. That's why ningon si Pablo, gasigi ni siya, inaway diri sa sulod. No? Kay may duha ka layi. Layi sa kamatayon, o layi sa kinabuhi, mga kaigsunan niya atong naangkon. Amen? And prior na nga verse 1 and 3, gi-explain ni Paul, no? Ang mystery sa kinabuhi, sa binhi sa Dios, mga kaigsunan. And later na lang gi-expound sa ato ang prophet, mga kaigsunan, nga kana day siya binhi day na sa Dios. Amen. Romans 7 gi-explain ni Brother Branham, this is a prophecy to the church. No? This is a higher form and a greater objective, mga kaigsunan, that we are trying to achieve. And you will achieve if you are a son and daughter of God, mga kaigsunan. You will really achieve. Hallelujah. No? So life is a secret thing to God and it's recorded in the book. Our natural life here we have is just a perversion. No? Bisan perversion kini siya mga kaigsunan. Hallelujah. Pero ang Diyos, amen, nagabantay sini. No? Kay bisan sa atong genealogy, mga kaigsunan, bisan sa atong mga kaliwatan, ang Diyos nagabantay sa gyapon. Amen. I-explain ni Brother Branham sa kinabuhi ni Abraham, nga si Levi bisan naa pa sa allowance ni Abraham, nakabayad na siya og tithes. Hallelujah. And the same thing happens to us according sa atong propeta, mga kaigsunan. So, it really should be the right life. No? It really should be the right life. No? Should be. To begin with, but it's perverted by natural birth. No? Actually, ikaw na, mga kaigsunan, you should be the right life. The life that you have should be the right life, but just perverted by the natural birth. The first life, on your first union, you were joined in at birth by nature and natural act. A natural woman being associated with man and woman together, associated together with sexual sex affair, which brought your first life here and associated with sin and death. Okay, explain ni Paul. Tungod sa entrance aning law nadayag nga kaning atong natural life, no? Kamatayon ni siyang patubangan ani, mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. But when another quote, mga kaigsunan, but when the Holy Spirit comes into the heart, quickly, he becomes a twofold being. Amen? Hallelujah. So, ang basahon ang quotes, kadali lang. Amen? I want to give emphasis on this. Magsunan kay dako kay ni siya o kalabutan sa atong kinabuhi. Because, amen, sometimes nagakabuhi kita, no? Ani ato ang kinabuhi karon.
And there are two system nga nagadagan sa atong kinabuhi. No? Ang system sa ato ang earthly nga lawas o ang system sa heavenly nga lawas nga naa sa sulod, mga kigsunan. Amen? But when the Holy Spirit comes into the heart, quickly he becomes a twofold being, one of the earth to die, and one of heaven to live. Hallelujah. Amen. In his body, he's still subject to death. Kaning lawas, subject sa kamatayon. But in his soul, he passed from death unto life. Hallelujah. Amen. When the Holy Spirit comes, that's why we desire the Holy Spirit, mga sunan, foremost at ang pagpangalagad sa Diyos. Kay kabalo kita, may stages na. Amen? Justification, sanctification, hallelujah. And then the baptism of the Holy Ghost. No? Sahay kita mga young people, no? Maybe nakaka sa stage sa diha pa lang. No? But by faith, we claim nga nabaptize sa kita sa Holy Spirit. But there are times good nga usahay magkala tumba kita. Amen? Maybe we are going through sanctification process. Hallelujah. But when the Holy Spirit comes, you become a twofold being, mga kisunan. Amen. But in his soul, he passed from death unto life. In his body, he has his earthly contact, 5 senses. Huh? In his spirit, he has a contact with God through the Holy Ghost. Hallelujah. Sa itong pagpangalagad, magsunan, natay natural life, I always emphasize that. No? Kaya sa dili man, bisan si Paul, no? Kung maayo unta iyang gustong obrahon, malain o mahitabo. No? So kinahanglan natay balansyadong pag-intindi ana magsunan for us to go along sa pagpangalagad sa Dios nga wala kitay sa vlog. No? Because ang Thessalonians, kinahanglan, blameless kanang tulo. Body, soul, and spirit. Amen? Dapat ang spirit ug ang lawas mapasubject yun sa iyang control tower, mga kaigsunan. Amen? The husband part, the soul. Amen? Kinahanglan mapasubject yun siya. Kaya di na enough nga nabayluhan ka abi sa sulod nimo, sa sulod sa imuhang soul, nabayluhan siya, and then it will project a different life. Kinahanglan ang ma-project ana ang life sa atong Ginoong Hesukristo, mga kigsunan. Amen. For we are dead. Colossians 3, sige ko naga i-quote lang nato. Colossians chapter 3 verse 5, guro na siya. For we are dead and our life is hid in Christ. Colossians 3. Verse 3. For you are dead and your life is hid with Christ in God, mga kisunan. Hallelujah. It's always kasi Pablo muwali nga kinahanglan ang magakabuhi sa sulod, dili na ikaw. So si Paul ingon, I live no longer not I, but Christ liveth in me. Amen? Hallelujah. But given the fact nga naiduha diha ka nature nga present na sa imong kinabuhi, ingon ni Pablo, kanunay na siyang nag-awayanay diha. No? I remember sa story ni Brother Branham about sa chief nga Indian nga iyang istorya nga na siguro na evangelize nila. And he said, no, nakadawat na ka sa Holy Spirit, how do you feel? Ang tubag sa Indian, pretty good and pretty bad. Kakuan man naman kasi ato I think na ana diri sa ako niya ako nang nakuan yun ano.
Sige, ikuha lang ko na dahil. Pretty good and pretty bad. Paano ko dahil sa nabasahan ko lang na sa. Namian ko sina mga kisunan. Sa kanang chief nga Indian. Gipautana siya ni Brother Branham. How's your life going since you have received the Holy Ghost? Pretty good and pretty bad. Okay, naay duha. There are 2 dogs nga kanunay nag-aaway sa iyang sulod, mga kisunan. Well, since I got saved, there's 2 dogs in me, said, one's black and one's white. And they just fight all the time, mga kisunan. Amen? Hallelujah. Do you have that experience, mga kisunan, sa inyong kinabuhi? That's why it is very important nga gasubay kita sa pulong sa Diyos. And they just fight all the time. Said, the black dog wants me to be bad. Hallelujah. And the good dogs wants me to do good. Or the white dog wants me to do good. Said, which one wins? Chief? Chief Indiana said, depends on which one, Chief, that feeds the most. Amen? Dili man straight mo yung storya ang Indian, no? But the chief there is the Chief Indian. Which one wins, Chief? Said, depends on which chief feeds the most. Hallelujah. So yan na mga kisunan. That's why kinahanglan kayong, amen, atong devotion, atong communion sa Ginoo. Hallelujah. Kanunay kita nga suod kayo sa presensya sa Diyos, mga kisunan, para kanunay kitang mandadaog diha sa tubangan sa Diyos. Hallelujah. Kung kinapakaon na to permi atong spiritual life, mudaog na siya. Kung kinapakaon na to permi atong natural life, or maingon ta to sako ta permi mga kisunan, watay time sa spirituhano na to nga kinabuhi. Hallelujah. Amen. Kung di na atong ginapakaon permi. Amen. Balik ta. Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse sugod lang ta sa 3 mga kisunan. Among whom also we have our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. Gamit si Pablo diri og term nga nature, children of wrath, evil do even as others. And God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we're dead in sins, hath quickened us together with Christ. By His grace we are saved. Hallelujah. Amen? That's why there's no nature. We don't believe that there are 2 souls, but there is 2 nature nga gi-emphasize ni Paul. That's the law of sin nga naa sa ato ang lawas. The law of sin and death. Amen? But praise the Lord of the life nga ginhatag sa atong Ginoo. Pinaagi kang Hesukristo, mga kisunan. Amen? Hallelujah. As a believer of this doctrine, mga kaigsunan, amen, it is really important nga itong mahibalaan because dili lang manggod soul, si soul lang ang na-convert nimo. You have your spirit and you have your body. That is under law of sin and death na sa gyapon, mga kaigsunan. Until kana siya mailisan diya sa atong sulod. Hallelujah. Atong i-emphasize na giingon ni Brother Branham, no? Usa ni siya sa iyahang gi-emphasize sa invisible union, no? Nature, 2 nature. No? Balik ta sa invisible. You separated from your first union by spiritual death. Now you are born again or remarried again to the new spiritual union of not your natural life of the things of the world, but of eternal life. The germ that was in you found you, mga kisunan. Hallelujah. Sa marriage, kay Invisible Union, dili nimo mabasahan nga gi-emphasize ni Brother Branham ang changing sa soul. But you must change the nature, mga kaigsunan.
Hallelujah. Nature ang gigamit ni Paul. The germ that was in you found you, from the beginning. That was germ that was in you from the beginning found you. Amen. In paragraph 213, that's the reason you have to be born again. Hallelujah. You have to separate, you have to die to the first husband. Amen. And you can't live with it. You can't say, well, I'm divorce him and hang him up till occasion. No, sir. No writing of divorcement. He dies. Hallelujah. No? The nature, ginaan at sungsulod, mga sanal, body, spirit, and soul. No? According ni Brother Branham sa message niya nga, I know it not. No? The body is weak, the spirit is no good, and the soul is corruptible. Amen? Walay usa diha nga maka-avail, mga kigsunan, sa galangit nun nga bahin. Hallelujah. For in order para manginbahin ka sa Diyos, there must be something nga may bahin ang Diyos, gibutang diha sa imuhang sulod, mga kigsunan. It's a mystery. Hallelujah. O, dako ginasa nga misteryo, mga kigsunan, because how can negate God? Amen? Imagine, ang Diyos nga nagbuhat sa niya kalimutan. It's not enough ba nga gimbuhat niya ng kalibutan, mga kigsunan? Gimbuhat niya ang mga kasapatan, gimbuhat niya ang mga tao. Sa gimbuhat niya ang mga tao, gimbuhat niya, tao dili, tanan, mga pinili. Hallelujah. Huh? That's why every time nga ma-approach sa ring message, mga kigsunan, that's why ang wali ni Pastor last Sunday, wala mo ko diri, but ang kung na-note dito, it flooded the mind of the prophet. Kung nim-flooded ni siya kanunay sa huna-huna sa tong propeta, because this is the major theme sa atuang panahon. Mu-flooded po ni sa tuang mind kanunay, mga kigsunan. Hallelujah. Kaning major theme nga gidala sa atong propeta, not only Brother Branham. Kay kita ang mga subject aning mensahe ni Brother Branham, mga kigsunan. It must flood. Kini siya kanunay nga magpabilin sa atong huna-huna. Ug mahimo ni siyang referensya, mga kigsunan, sa tanan nato nga pangginawi, sa tanan nato nga pagkinabuhi, mga kigsunan, sa tanan nga kinahanglan nimo o outlook nimo sa kinabuhi nimo. You must remember that you are son and daughter of God by election. Hallelujah. You are predestinated to this life. Hallelujah. Your life is predetermined. Ani nga kinabuhi. No? Not just you have your natural life sa imong ginikanan. No? Nakakita yung ginikanan, mabuhi kita sa ilahang mga dulot kanato. Hallelujah. But they cannot impart the spiritual thing nga naa sa Diyos, mga kigsunan. Only God can impart that spiritual something sa sulod, mga kigsunan. Hallelujah. That's why we must have an individual communion, individual relationship with God. Amen? Kinahanglan may imuha ka nga pakigrelasyon sa Diyos, pakigangot sa Diyos. Hallelujah. Through the message nga iyahang gipadala, because this is our major theme. It flooded our mind. It flooded our heart. Hallelujah. You are the son and daughters of God. You are foreknown by God. Amen? That's why you do not act like you are a mere mga believers lang or parehas lang sa mga sectorial nga mga pagsimba sa Diyos. Hallelujah. That's why kinahanglan gani nga kita ang may pangalagad nga mas grabe atong zeal sa Diyos, mga kigsunan. Hallelujah. Because imagine the great God, the great Jehovah God. Hallelujah. Gintuyo niya nga ilhon ka sa wala pa matukod ang kalibutan. And for that, He gave you that seed of life. Ingon ni Brother Branham, the little green nga naa diha. Amen? Hallelujah. Kadali sa oras. Amen. Emphasize na ako sa message nga God's only provided place of worship. You're sealed in there. You're beneath the blood. You don't go out no more. And then what are you? God's son in God's family. Hallelujah. Sealed in by the Holy Spirit.
ginsilyuhan sa balaan nga Espiritu Santo. The devil couldn't get you if you had to. Mga igsunan, amen. That's why wala na ilagas ang yawa sa tuang kinabuhi. No? Because this is a finished mystery, mga igsunan. No? That's why sometimes we are just drawn by our natural, carnal nga kinabuhi. No? Madroon ta sa pagpakasala tungod aning natural, carnal nga kinabuhi. But on the inside, mga igsunan, no? Hallelujah, that was you, real you. Amen. Okay, ingon dito. The devil could not get you if had to, for you are dead. Amen. Your old husband part is dead, and you are buried, and your life is hid in God through Christ, sealed by the Holy Ghost. Hallelujah. So kung giingon mga kasunan, ang imong husband part namatay, no? Your old soul has died, mga kisunan. That's why ang yawa wala dili na makagras, makagunit nimo, mga kisunan. Hallelujah. Dili na siya makahingabot nimo. Your life is finished. That's why when the seventh seal was opened, it finished the mystery, mga kisunan. Hallelujah. Kaya wa nay madungag pa, wa nay masugpon pa sa misteryo sa Dios. Ang katapusan ng misteryo sa Diyos, ikaw ug ako, mga sunan, the church. Hallelujah. Idala ni Brother Rinaldo 7 seal. Amen. You are dead. Your old husband part is dead, mga kasunan. Amen. Hallelujah. Because, ngayon niya sa things that will be, na-remember na ko, i-quote lang, the real gift is your soul. Amen. Hallelujah. Ang kanikunong mga gifts of the Holy Spirit, that's just a temporal gift, mga kisunan. Amen. The real gift is your soul. Sa babaw, ana. Babaw gamay. I got the baptism, the Holy Spirit. That still has nothing to do with it. That's just only a temporal gift for you, mga kisunan. Hallelujah. The real gift is your soul down in there, see, that was born of God. And that controls the whole thing to the Word of God and the will of God. And there you grow up, then you're a son and daughter of God. Hallelujah. So ang tinud-anay diay nga ikaw, ang tinud-anay nga gift, gasa mga kisunan, ang kalag, kung kana siya na born again. Hallelujah. Okay, ngayon sa babaw, bisan na baptismuhan ka pa sa Espiritu Santo, temporal gift na mga kisunan. Amen. Okay, but ang reference na ang mga Pentecostals, hallelujah. But sa mensahe, sa major theme sa tong panahon, mga kisunan, God has planted a seed. That's why, when it grows, sana kinabuhi ni siya, mga kisunan, naangko nato ang kadaugan. Hallelujah. Amen. Wala na grass ang yawa ani ato ang how deep this revelation kung ato lang ning ma-internalize ato ang kinabuhi, mga kisunan. Kaya nakasabot gid ta nga may duha ka nature, duha ka layi nga naga-control sa imong lawas. But sa diin na nimo sa ipasubject, no? And I believe nga kung na-born again ka, amen, because God is too wise, giuna gyud niya ang control tower, mga kisunan. Amen? So when you are a born-again Christian, imuhang tanan nga taste naa sa espirituhanong butang, mga kisunan. Amen? 1 Corinthians chapter 2. Paglantawon. Amen? Chapter 2. Maula ni siya, mga kisunan, no? 1 Corinthians chapter 2. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kung natural, why dili makadawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios, mga kisunan. Amen? For they are foolishness unto them. Unsa man ang mga butang, things of the Spirit of God. The revelation, mga kisunan. No? The message nga atong gina-enjoy karon, dili ni madawat sa mga natural, sa mga karnal ug panghuna-huna. No?
Only the life connects with the life, mga igsunan. Amen? Foolishness rin sila, imo na iwali sa gawas, kabuangan na sila, neither can he know them because they are spiritually discerned, mga kisunan. Hallelujah. No? Amen? Word meets, sige, ikuha lang kay Marag, usara na siya ka, wala na ko sa kuha, usara na sa kahit, word meets. Amen? Hallelujah. So, espiritual ra nga mga tawo ang makadawat ani espirituhanong butang, mga kigsunan. Amen. Wala ni siya, dili ni siya available sa tanan. Hallelujah. No? That's why we are so blessed. Bulahan na kita, mga kigsunan, that we know this. No? God through a seed of His Word. And there's only one thing that can quicken the Word. No? Gabasa man tag pulong, mga sunan, gabasa man tag Biblia, pulong man na sa Diyos. Pero naay usarang makakwikin ana, mga kisunan. And that is the Spirit, for it is the life giver to the Word. No? And when the life in the Word meets the life of the Spirit, it produces whatever the seed is. Hallelujah. No? So, ang kinabuhi sa pulong, makamit sa kinabuhi sa Espiritu, mo produce siya, mga kisunan, kung unsang kinabuhi nga naa sa binhi. Amen? If you are a seed of God, you are built by the Word of God, because all things are because of the pronouncement, because of the spoken Word. But when the Spirit, the life of that Spirit, amen, connects with the life of the Word, mga kigsunan, hallelujah. That's why it takes two. It always takes two, mga kigsunan. No? Imong natural, kinahanglan, mabuo ka tungod sa union sa imuhang mama o papa. Amen? Sa spiritual, mga kigsunan, amen, kinahanglan, mabuo ka sa union sa Espiritu o sa pulong. Amen? That's why, maybe, hingani ra gyud ta mo actually because we are word-oriented. Amen? Hingani ra siguro ta mo pahatag o mo emphasize kanunay, amen, aning dalom nga mga butang sa Dios, because there is a deep word that is been planted sa atong kinabuhi, mga kigsunan. It just produces itself. Amen? Hallelujah. Again, dili siya pa bright, mga kigsunan, pero dili po, pakulang-kulang na lang po, pabayaan na lang po ni mong kaugalingong, kulang ka o kaamgo aning pulong sa Diyos. Hallelujah. That's why we need to take time to read the Word, because the Holy Spirit will quicken that Word, mga kigsunan, and will ignite your seed that's in you, mga kigsunan. Hallelujah. Eh kung dili, mga kigsunan, kung kinsa ra permi mong ginapakaon, mao ginay mo daog permi sa mong kinabuhi. No? Kung mabuyo ka sa natural life, usahay, malimot na gani ka siguro sa mga espirituhanong butang. Amen? Kung mabuyo ka sa natural life. Pero pag kanunay ka in contact sa spiritual, sa pulong sa Ginoo, mga kigsunan, amen, hallelujah, di jud ka mawala, mga kigsunan. Di jud ka matalang. Amen? Wala mo tag-build dito diri sa kanabang pagdasig lang, istorya, exhortation lang, lipay na takayo, no, sa denomination, ng anak lang, walihan na ka, no, murag hiya po, hawaw po, no, imuhang dalunggan ko according ni Brother Branham. Amen? Diri sa tuwa, mga kisunan, kinahanglan na kay revelation. Hallelujah. Amen? And that revelation, no, mo reflect na sa tong kinabuhi. No? Na-remember na ako ang iwali ni Pastor last Sunday. Hallelujah, no? Bugat siya, mga kisunan, because we claim to be a revelated person. Mga tao kita nga gipadaygan. But it's not enough kung gipadaygan ka kay naay intellectual nga pagpahayag, mga kisunan. Naapoy kinabuhi, no? Kinahanglan ang seed nga naa diha mo produce gina siya sa life nga mauna siya, mga kisunan. Hallelujah. Amen. That's why, pasalamat lang ta nga ginwali ni sa itong propeta, and we know these things, amen. We have shared the testimony that our prophet had, mga kigsunan. Amen?
Nalipay mo, ana, mga igsunan. Hallelujah. That's why, and every single hour nga nakita sa simbahan, mga igsunan, lahi atong kalipay. Lahi sa guwas. Amen? I hope lahi. Dili pwede nga labaw pa imong kalipay dito sa guwas o ang imong kalipay sa sulod, sa pagpamati, sa pulong, mga kaigsunan. Amen? Naka-excited mong gani kag natural nga mga bagay, kana pang spiritual. Hallelujah. That's why every time manita sa simbahan, we have this excitement, no? Sa pulong sa Diyos, makabati na po tagpulong sa Diyos, mga kaigsunan. Hallelujah. No? It's so quick, ako rin bypassan, but dili na ko bypassan ang testimony ni Brother Branham sa communion. Hallelujah. So the last message that our prophet have preached, communion message, mag-emphasize na dira niya, mga kaigsunan. Amen. Oh, I am so blessed, mga kaigsunan, na kani siya, no? Naangko nako sa akong kinabuhi. No? Kaning message sa communion ingon siya, like in the book here, in the spot there, paragraph 44, there was talking about the two books being one, the book of life, the first book of life coming up when you were born. That was your natural birth. Hallelujah. But the one time, way back down in there was a little grain of life. As I was explaining to some sisters at the house, bulahan kani nga mga sisters, mga kaigsunan. Si Brother Branham mismo ang nag-fellowship nila ani. Amen? So sahay, nami gini kaayo nga pagkahuman, di lang human sa service, natay mga fellowship. Natay mga pakig-istoryahanay sa atong mga brothers and sisters. Kay kanini giibutang diri as I was explaining to some of the young sisters at the house. Amen. Di lang simba, no? Naapoy sa fellowship na angko nila magsunan, no? Gi-explain na ni Brother Branham sa ilaha. Amen. See, there's a little grain of life laying in there that you wonder. Amen. Where did it come from? What a strange thing. Hallelujah. Amen. And I was saying this, talking to myself, like he was going to say, William Branham. Well, 40 years ago, the William Branham isn't the same one tonight. Hallelujah. If somebody back there would say, William Branham, he was a rascal. Because I was born of Charles Ela Branham. In the nature, I was a sinner. I came to the world, a liar, and all the habits of the world laid right in me. But, down in there too, there was another nature present. Hallelujah. Predestinated there by God. In this same body, see, two natures in there, mga kaigsunan. Hallelujah. Duha ka kinaiya nga naa diha. Amen. One is predestinated to eternal life and be married to eternal life, mga kaigsunan. Hallelujah. And one is just predestinated to this natural life. Hallelujah. Well, I only catered to one. Amen. As it grew, I grew as a baby, become liar, everything else, that's a sinner, because I raised up that way, but down in there was a little speak of life all the time. Hallelujah. Nami kay emphasize mga igsunan ang message, because this testimony, William Branham nakasulat mga igsunan, iyahan ang testimony, but you are identified with his testimony. Hallelujah. If you are a seed of God, you will be identified with his testimony, mga kaigsunan. What was it? There is another William Branham. Hallelujah. See a little spot of eternal life down in there, the genes of God, the Word of God that was placed in there. Hallelujah. It was his testimony and it was our testimony, mga kaigsunan. Hallelujah. There is a Word of God that was placed in us. Hallelujah. That's why we are wondering. No? Dili ka tuman nga gusto na lang yun, maanod sa kasalanan, mga kaigsunan. No? There is something nga gustong hallelujah, makalingkawas, aning kadulom. Hallelujah.
gustong mabuhi sa sulod nimo mga kaigsunan. And that is the life of God. Hallelujah. It's one of you can think of similar things. Amen. And he shared this testimony, mga kaigsunan. Sige, naog pa. Amen. Naog pa. Huh? Then look up the trees and the leaf. Huh? Sige, it talks about regeneration. Hallelujah. But yet, all at once, I look up and said, I'm not the son of Charles and Ella Branham. There's something calling like my eagle story. I'm not chicken. And there's something up yonder somewhere. Oh, great Jehovah, whoever you are, open up and I will come home. There's something in me calling, mga kaigsunan. Hallelujah. And we have that similar experience sa atong ang propeta, mga kaigsunan. Hallelujah. Amen. That's why we have his understanding, mga kaigsunan. Dako kitag understanding ani atong panahon. Though how polluted ang kalibutan, mga kaigsunan, but if you have the revelation, mga kaigsunan, kabalo ka mo plastar sa imong kagalingon, kabalo ka mo butang kung diin ka nakadapat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No? Ingon niya diha sa testimony. No, naasay ako na lang ikuan para dili madugay. No, nag-burn siya og lag. No? Sa iyahang gisunugan, mga kaigsunan. No, lalom kaayo nga kainiton sa yuta. Iniabot ang ting snow na tabunan na po siya sa ting snow pero ka taas, mga kaigsunan. Hallelujah. Amen. Basta ning balik ng summer, pagbalik niya na ay gamay nga bulak. Hallelujah. Sa tunga sa gisunugan niya, mga kaigsunan. No? Hallelujah. No? Sa tunga sa gisunugan na ay gamay nga bulak nga ni-sprout, mga kaigsunan, and he wonder. Amen. That experience reflects the testimony nga iyahang ginaingon, mga kaigsunan. No? I'm not the son of Charles and Ella Branham. Hallelujah. The same as you are. No? You are not really the son of your parents. Hallelujah. But you are a son of God, son and daughters of God. Hallelujah. That's why you do not forget who you are. Amen? Oh God. Hallelujah. Kapila na ng time. Mga kaigsunan. No? At wala nang i-emphasize. But hallelujah. No? Sakto yun ang gingon ni Brother Branham. It flooded his mind. Giwalas ng pastor. Then, ani atong pagkabinhi di naginimawa sa tuwa, mga kaigsunan. We are seed of God. Amen. Bahala na kung may mga lain pa nga mga understanding nga maabot. We are really the seed of God. That's why we are the sons and daughters of God. Hallelujah. Manindog kita, mga kaigsunan. Amen. Oh, dalay ko ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Amen. Though this is just a review, but the experience, mga kaigsunan, nga gusto na akong i-share, ani, hallelujah, the life nga ito ang gina-enjoy, mga kaigsunan, aning atong kapahayagan karon. No? Gusto natong ipakita sa ato ang mga buhat. Gusto natong ipakita sa ato ang pagpangalagad sa Dios. It will identify itself, the seed will identify itself through the life that was in you, mga kaigsunan. Amen? Hindi ni siya kinabuhi nga ganahan mo maili, ganahan mo adtog mga imnanan, kinabuhi ni nga ganahan mo adtog simbahan. Hallelujah. That's why you are present always at church. Kay ganahan ni siya nga kinabuhi mo anhi sa simbahan ug manimba maghimaya sa Dios. Hallelujah. Himayaon na to ang Dios kanunay sa tong kinabuhi. Amen. Mag-aampo kita sa diutay nga pag-ampo. Ako ihatag ni Brother John Mark. Amen ang microphone. Oh God, salamat Lord sining tion. May the blessing of your word, Lord, be upon thy people, that your spirit, Ginoo, will ignite everyone's heart, Lord, nga sa pamati karon, Ginoo, sa divine service. Ganahan kaming maminaw, Lord. Gusto kaming mag-focus, Ginoo, sa pagpamati because, Ginoo, naangko na mo, Lord, yan ang kapahayagan sining panahon o dako nga butang, Lord, kini para kanamo kay nangin nailhan na mo, Ginoo, kung sinugid ang matuod nga kami, bangod, Ginoo, sa kapahayagan, Lord. Busa,
karon Ginoo sa pagpadayon sa among serbisyo Lord. Kabay ka mga dungag o panalangin Lord nga kining adlaw Ginoo among mahimaya ikaw Ginoo Lord God, ang kalipay Lord nga among ginaspend every hour sa among pagpungko dinhi sa simbahan Ginoo. Naa kay ginapuno Lord nga may kalipay kaming maangkon nga dili maasoy Ginoo Lord God. Hallelujah. All these things Lord we commit to you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Dalago ng Diyos, mga isunan. Ako yung Brother John Mark. Amen. Aton palakpakan aton buhi nga Dios. Salamat sa iya nga mga pulong. Kaga dalaygon gid siya matuod nga ang pulong sa Dios is eternal. Kaga ang yara man nga may binhi sa Dios magaangkon sang eternidad or eternalities. Ug gani yara pa kita sa duog karon kundi we are time bound. Kundi nagakakulang kita sa mga tinion kung wherein pagkahisgutan na ang pulong sa Dios. Pero dalaygon ng Dios nga aniya kita diha sa tubangan kag ang iya presensya magakunsa diri kanato agag sa pagpadayon sa aton pagserbisyo na ginapangabay ko si Brother Mark nga magakaridere kag maghatag og dugang alawiton. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kung nasayod ko nga na-bless ang tanan sa mensahe nga gidala sa aton nga Brother Dave. Hallelujah. Would you say amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. No, bisan sa siningati no? Nga medyo lain ang tiyempo apan kita ara gyapon sa aton heart nga mas importante gyapon ang pulong sa Ginoo nga magsimba gid kita sa adlaw sa Domingo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sini nga bahin kita awit sa pipila ka lambahanon alang dira sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Nasayod ko nga ready na ang tagsa-tagsa katag puson. Hallelujah. Lord, we stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Yes, Lord. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift my voice, yes, Lord, I'll sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. And every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise to the Lamb of God. Oh, hallelujah. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow when we pray. Yes, release your power, Lord. Release your power. Come on, church, sing it. Working us on through us till we are changed to be more like you. Yes, Lord. In all the nations will sing. Come on, church, sing with all Lord. Your glory reveal and worship you. Come on, church, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb.
hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. In every tongue, in every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Oh, church. Every tongue confess that you are Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. In every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Now, church, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. In every tongue, in every tribe, in every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Yes, giving praise, giving praise unto the Lamb of God. Come on, church, sing it. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Oh, hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, let's continue worshiping our God. Oh, hallelujah. Come on, church. Ato ipakpak at mga kamot diya sa itong Ginoo. My soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Come on, church, sing it. Oh, my soul. Yes, Lord. By His righteousness and power, He was strengthened, He would die. And I will soar on wings like eagle, held by the hand of God. I will run, yes, Lord, and not grow tired. On His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him. Yes, come on, church, it. All my heart. Oh, hallelujah. Sing one more time. Oh, my soul. Oh, my soul. Do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. Oh, the Lord your God is on your side. Hallelujah. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He was strengthened, He will guide. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, when on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all mine. I will soar
with all my heart. Oh, hallelujah! Do you believe that? Oh, God! And I will rest upon His promise. Patiently I will. Oh, God! Oh, hallelujah! Oh, God! Ato palakpakan natin Ginoo. Hallelujah! Oh, God! I wait. Oh, God! Hallelujah! Oh, God! Hallelujah! Patiently I wait. Hallelujah! Gani mo igsuon. We will run this race. Hallelujah! No? Nga may pagpasensya. Hallelujah! Ingon pa di sa Bible na Hebrews 12. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses. Hallelujah! Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience. Hallelujah! The race that is set before us. Looking unto Jesus. Hallelujah! This author and the finisher of our faith. Hallelujah! Oh, hallelujah! Gani mga igsoon. No, mapandol man kita. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ta maguntat. Hallelujah! Mas labaw ta nga tagaan focus sa atong Ginoo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, before ko ipasa sa aton nga MC. Hallelujah. Let's sing the song. We'll run the race. Hallelujah. Oh, hallelujah. Your eyes so. Yes, Lord. And your hand, it comforts me. The ends of the earth to the depth of my heart. Let your mercy and strength receive. Yes, Lord, oh, hallelujah. You called us to a purpose. Our church, sing with all your heart. Say, just understand. For your glory, may you draw all men as you love and grace demand. I will run to you, to your words. Yes, Lord, not by sight. Oh, hallelujah! Not by power, but by the Spirit of God. And I will run the race. Yes, Lord! Yes, hallelujah! Ang unang rason nga balik-balik na tayo. Hallelujah! Glory of your grace. Yes, Lord, hallelujah. Always to a purpose. It's your purpose. As angels understand. For your glory, may your joy. Sing one more time the chorus, and now we'll run to you. I
runs to your words of truth. Not by might, Lord, not by power, Lord. Yes, because the Spirit of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh God, yes, I will run the race till I see your face. Lord, let me the glory. Lord, let me live in the glory. Lord, let me live in the glory of your grace. Oh, hallelujah. So bless, hallelujah. Sa iyo kong tanan malipayon. Isan sa mga alambahanan nga itong gikanta, hallelujah. Kabay pa nga nakahatag encouragement sa atong kinabuhi. Hallelujah, nga magpadayon ta dira sa unahan. Oh, hallelujah. Og iningat yon ako kinabalik sa atong ngayon sing antigayon sa pagpadayon. Hallelujah. Ato palakpak atong Ginoo sa sining yon. Amen. Glory to God. The song says, Lord, let me live the glory of your name. Hallelujah. Of your grace. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos, mga kauturan. Siningatak na magakuha kita sa aton mga love offering and tithes as we sing the song, At the Cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart was rolled away. Hallelujah. Let's praise the Lord. Ascended, my Savior bled, and did my sovereign died. Would he devour that sacred head for such a worm as I? Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. There by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for Christ that I have done? He grown upon the tree. Amazing feat. Amen. Beyond degrees. Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy. Let's repeat once again the chorus. At the cross, at the cross, the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart, it rolled away. Hallelujah. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And now I am happy all the day. Amen. Hallelujah. Ginapangabay ko si Brother Rolando Alberto sa paghatag sa pamuhi sa aton love offering and tithes. Ginoo, salamat sa dako sining adlaw. Nakita mo among tagsa katagipuson, Lord. Salamat sa imo kaayo nga kami sa gihapon gitagan mo kusog makapadayon.
magmainiton sa pagalagad sa imo. Aring mga gugma gining Dios nga gihatag sa imo mga kanakan, mga tithes, nagatuo ko nga antag sa tagsa. Lord, nga nakatag kung wala man nakita mo tagsa katigipuso nila Ginoo, may hando man. Kabay ko mag-bless. Lord, bisang gibiyaan to namon tungod kay naghambal sila nga maulanon. Apan saligan namon bisan ang matutuod nga kapahuwayan hindi ang pagpanimba kung Domingo gining Dios. Kunti, Lord, kung kami nakabato ng ginatawag nga I will raise upon His promise. Suno sa kanta kagaina nga among matutuod which is the Holy Ghost Ginoo. Salamat kagamong ginatugyan ikaw mag-bless mag-upod sa amon sa unahan. Ginakalipay namo ini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. As we welcome our beloved pastor, let us sing the song, The Love of God. Of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to me. His every child He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure. The saints and angels song. The saints and angels Hello. Sound. Hello, sound. Hello, sound. Hello, sound. Hello, sound. Sound test. Sound. I-off ko na. I-off. Mouth. Natong tanan. Atong abrihan atong mga Biblia ug magabasa kita diri sa Unang Pedro Kapitulo 3. Ang mensahe karong buntag ako ning tawgon nga pastoral message or pastor's message. Aon sa mali ang nanglabay mga mensahe dito pastor's message bro kay pastor man ka. Ang bot ko ipasabot, this is straight from my heart towards my people, ilabi na sa naa sa mga kalisdanan, ana sa mga dagkong kalisod nga ingon og mawad-an nagtaglaom medyo ug sa ato pagsinultihan nga kinaliba palay na di na tino, di na tadlong ang lakaw medyo may sapinday ng jutay, may pagkagrogi na kay tungod sa mga pagsulay kalisdanan, mga pag-anto sa kinabuhi. May naaba ka mo karong buntag hinigugma? Klaro ba nga kung pasabot kaninyo karong buntag? Naaba mo yung mga dala karong mga kalisod, mga problema? Bot kong musalig may naata. Di man tingali magparehas ang kabugaton kung atong hisgutan ang kabugat.
Pero may naagit tayo gipasan, biblical man na. Oh, nga, sa magasunod na sino adlaw-adlaw, doon na tayo pagkapasanan ng atong kagulingong cross. Di man gano'n magparehas ang atong cross kadako, kabugat, kagahi di atong abaga, pero nagit tayo gipasan. Muna ang mutkip pasabot nga pastor's message. O ang uban siguro nang inanglan nini, wala man karon tingali din physical, pero nang inaot ko nga sa grasya kay ang Dios may tinuod na atong bakiro, di man ang tao may tinuod nga pastor. Si Kristo pinagi siyang balang espiritu, mao ang matuod nato nga magbalantay. Siya ang dakong magbalantay sa panong. Humani ini atong morning service, originally tulo unta ang akong plano nga magkuyog ngadto sa Bacolod. Kaya gihimo na akong schedule karon dito sa Hermelinda Village sa Mandel Compound, if I see it in that address, in that name. Ako, si Brother Manny, si Brother Fred. Pero kasi Brother Fred, manamay gaming aksidente nga na experience sa atong miaging mga adlaw, na slide iyang motorsiklo, hindi magid nabunog siya, pero naghatag, nagbilin gyud inon tong murag pagkaluya sa iyang lawa. So, ay mukuyog na siya, na-confirm na sa katapusan. So, tulomi ron, amo tingli sa hapiton dito, kasi ang dapita, so tulomi mga to sa Mansilingan, sa Melinda Village, para sa atong service dito sa Panimalay ni Bar Anje. So, kanong buntag, kining minsay, maugyapon na kung i-deliver dito, determinado ko, maugyapon ang context, ang unod. Pero unsaan pag-plaster, ang ginunay mag-igo niya na. Pero at least ang unod, maugyapon. So, atong basahon, ang scripture kanong buntag. This is from a pastor's heart, straight sa mga kaisunan nako sa taas ng panahon, nagkauban kita sa pagsimba sa Ginoo. Versikulo 7 o silang ka versikulo, Ilonggo na akong gidala, pero unsa inyo Biblia, basa lang ninyo. Nya permanente na inday ang English kay diha ko mo base karon. Matakaron ko niya mo repair ko diha. Okay, mao na ang giingon sa Ilonggo. Magkabuhi nga may patog siling kaupon sang inyo mga asawa. So bana ang ginhambalan sini. Nga nagahatag sing dungog sa babae, subo nga maluya. Sanglit nga masig ka manunubli kamo sang bugay sang kabuhi. Sa katuyuan nga hindi masablagan ang inyo mga pangamuyo. Allow me to read it in English. Ipadako ang litra. Likewise, ye husbands. So, kining versikulo 7 sa mga bana ni sulti ni Peter. Dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Kanang tulo ka pulong diha sa versikulo 7 mo na ang ato ang mensahe karon, kanang grace of life. Sa Ilonggo, bugay sang kabuhi. Akong gitan-aw sa Bisaya, gasa nga kinabuhi. Di ta mag-technical sa mga preposition o mga article, pero dili ni ingon nga bugay sang kabuhi, nga may kabuhi tao niya pagtagaan tag mga gasa, mga bugay, pagkaon, bisti, balay, salakyan ug uban pa kaangot sa ato natural nga pagkinabuhi. Kanang mga butang nga dili na mao ang gipasabot nga ang context diri nga bugay. Ang bugay diri ang kabuhi mismo. Nasabtan ninyo, ang atong kabuhi mismo kini atong kinabuhi, gaginhawa ta buhi ta, mao ni ang gipasabot nga bugay. Mao ni ang grace nga gipasabot ang atong kabuhi. Dili ang mga butang nga atong naangkon samtang kita buhi. Di get the point? Kadagang ko i-emphasize karon kanang kabuhi, kini kabuhi karon. Gani the fact is it's not dili nga akong gidegrade ang eternal life, ha? Wa na may mutaas pa sa eternal life. Pero kini nga context, atong unahon-una ang natural life. Ang kabuhi nga natural, bugay na, gasa na. Of course, how much more ang eternal life? Pero I would like, tagana kong diin ang kining atong natural nga kinabuhi. Kay, mao ni ang angay minsahian sa mga pagsulay o mga kalisdanan o mga pag-antos. Kay kanang usa ka kinabuhi, overcomer yun na, bisag magkinaunsa. Kanang eternal life, gibutang diya, overcomer yun na. In fact, kana mo hinungdan nga bisag unsa pang magya nining natural life, di ginahimong ikaw pasagdan sa Dios. Kay career ka ikaw ang sudlanan, ikaw ang vessel sa treasure nga dili mapalit og bahandi. That's the reason di ka pasagdan sa Dios.
ang nakaagiana, ang nakakita na sa realidad, makaingon gyud sa inyong gitinugan. Amen. Ako po, nagyagian pong kalisdanan, di lang tingali sa Diyos nga buhi, nga nagtawag nako, nagpili nako, kanhi pa man, tingali nito mga panahon na surrender ko. Tingali nalaglag, naguba ang akong pagtuo. Pero may nais sa sulod nako ang gituan nga kanang gisgutan sa mensahe, mo'y nakaingon nga bisag ako natural nga tao, may natural nga lawas, may natural nga espiritu, o mayutan ang kalag. Worldly soul, nakalahot ay kuhantod karon. So, pero balik ko na ko, ang life given sa today is this life that we have today. Okay, let's bow our heads. Lord, salamat Lord, gikapanugay na kinisibong kumos nga lagad. Kini nga mensahe nga akong gibulay-bulay sa akong kasing-kasing. Ug bisan kining particular Lord God nga mong gibasa karon, the grace of life, matud pa sa English, bugay sang kabuhi, bugay nga kabuhi, gasa nga kinabuhi, gasa sa kinabuhi. Alang Lord sa kaigsunan, labi na sa nalisdan, aside ka Lord mo kanang amo ang gibati sa among sulod, amo silang tabangan, ug walay laing ikatabang nga labi ang pulong sa Dios. Kay ikaw Lord mo ang nagbutang kanamo si babaw sa yuta nga mabuhi kami. Ikaw naghatag kanamo gasa sa kinabuhi, gasa nga kinabuhi. Nganong kami nahimog suman unsa ka Lord kun naay kinabuhi, there is creation, apan kami wala. What would be that? Unsa man kana Lord nga may kabuhi, may tinuga, may kalibutan, may katawhan, may kabituunan, tanan nga gibuhat nimo, unya wala kami. Oh, we could not figure it out. Pero kay kami buhi, amo masudong ang imong mga binuhat. Ang makalipay nga mga buhat nimo kay antan makalipay magayon. Pero so par lang sa among makita og mahunahon ang mabalandungan. Gikalipay na mong dako nga kami buhi. Kami gipaganak, gipakatao. Ma-enjoy na mo ang creation sa good God, for God is good all the time. O Lord, apan Lord, nining kinabuhi, wala ka nagpasalig, nga kami Lord, mulabay ni ining bahinan inilapita sa among journey, nga hayahay na lang tanan. Gani sa pagkatinood, imong ipadala ang labing pait, ang labing bugat na pagsulay, kung sa tawhanong pagtanaw, apan Lord matod panimo, walay pagsulay nga imong itugot magian sa tao nga dili masarangan. Kay uban sa pagsulay magana mo sa ikaw ganaan aron kami sarang makaikyas gikan niini. Daghan ang makalisdanan sa taong matarong, apan ang Dios magatabang kaniya niya nang tanan. Bosa salamat Lord karon akong gitugyan kanimo, among gitugyan kanimo kini among gibasa ug ang tanang mga kaundan uban niini Dios nga kaon ta Lord magapalig-on sa mga nalisdan. O humani ni Lord, mga ito kami sa bakulod, nasayod ka tuwa dito ang labing gipangando sa kasing-kasing ng imong dili takos nga alagad, aron sila katabangan Ginoo. Help us Lord, kaya mo nagitugyan gisalig kanimo. For of ourselves we are nothing. It is by your grace that you called us to serve you. So Lord, all these things we commit unto you, that we could continue to serve you and glorify you and worship you, as we ask these things in the name of your Son, our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Malit tayo paglingkod. So ang itong mensahe, the grace of life, bugay nga kabuhi o bugay sang kabuhi. Ang mga theologians, pertigin na sila ka-technical o kumo, bisag kausa na lang ang akong sarang minunduan. Naka-attend man ko sa usa sa mga katiguman na ang ilang speaker, theologian, doktor, gani siya. Doctor of Theology. Dito sa Balintawak. Dito ko naka-appreciate kayo ko nga may naagi papel nga gampanan ang mga theologian sa world of Christianity. Kaya bisag ka ng mga o ka na, di mo na pwede ihatag itakapin na sa Diyos sa English language o guway katuyuan. Dili ta magpanatiko. I'm not saying appeal mo kasi ako na lang. Open-hearted ko sa anything which is good and perfect, for God is perfect. So kung sa English language o dialect na ay mga article, di ko mo to nga tao nagmugna ng mga pagpahimutang sa mga article o mga noun o mga pronoun. Ang Diyos na nagpahimutang. So kinigayon the grace of life sa English man na grace of life. Pwede mo lang hubaro na sa Ilonggo, bugay nga kabuhi o bugay sang kabuhi. Pero mayon kaning bugay sang kabuhi, kung naghisgot sa mga bugay, kasubog sa pagkaon, bisti, balay, di bugay mo na, ihatag sa aton nga buhi. Pero ang context nga lindot yun ini, I believe, pag ingon grace of life,
Life itself is what is being spoken of as the grace. Ang kabuhi mismo mo ang bugay gisgutan dire. Ang kabuhi. So as we go along, I hope nga makuha na to ang pinakaunod ani. Kay it is not so much of the article or of anything technicality sa English language. Kay ang mubalay ani, ang mo-paint ani sa picture, ang mensahe man, ang mga lain pang quotations, lain pang mga Bible verses. So una to kining word nga grace, unsa man ang grace? O grasya lang kasabot na yung grasya gagamit man ta ana. Kapila na ko isulti rin ako mga apuhan tiguang na kayo. Doon na guro binta mag atubang silang mga on sa ilang payag, mga kabos sa kay nga mga tigulang. Pag wa na sudan mo sugo ang bana mo ibot lang og ahos. Sibuyas dahon dito sa ubos. Kuhaon pagdala na pa nangapil pa ang mga lapok o mga yuta gikan dito sa gitugkan sa sibuyas dahon. Iana lang sa bukton, iso-so sa asin nga may langgaw. Pag doom sa kanon, sabay ang pag-urab sa sibuyas dahon. Pag tig-ab mo ingon, grasya sa Dios. Kumubata pa ko, nayos ko anang maminaw. So, tanom sa kumatanong una-una nga, basta di ay nga may bationg pabor ang natungdan, ilhon nga ang Dios mo naghatag ana, nagpasalamat. Grasya sa Dios. So unsa man ang grasya? Giingon diri ako ang gi-search ni siya. Gihulam ko ni, which I do agree. Bisag mo na kasimple ng hulam-hulam pa ko. Os muna ko pamilya naman ta sa grasya, pero pasagdi lang ko ninyo ako ganda sa bula. Grace is usually defined as undeserved favor. So ang grasya di ay mayroon ganing undeserved, hindi kita tako sa aton kaugalingon. Ang grasya, hindi kita tako sa aton kaugalingon nga hatagan sang pabor. So ang grasya gali pabor, kahamuot. Sa isa nga naghatag, sa iyabahin, nahamuot lang siya, nalipay lang siyang hatagan ka. Wala man ka sa maging obra, pabor sa iya. Wala ka man si maging himo o ginhatag sa iya, agod balosan ka. Iya lang gid kagustuhan nga hatagan ka. Amo na ang grasya. Hallelujah! Hindi pagdulaan ay please, permanente. It is something that is grace cannot be earned. Kining word nga earned sa English, sama ni ining mga sila ni Dave o magmaestro man eh. Pag mo purso, pag mo abante pag inis lagi pagpadako silang kaalam bilang maestro, di mo kuha og masteral, di ba masteral tawag ana, hasta mo kuha doctorate. Halata ang pataas yung apay tuwa dito nga kitaon nga kaamot sa ilang kurso sa pagtudlo, ilagi ng sakon og sakaonon man, ilagi ng dulhugon og dulhugonon man, og lapad man to sa ilagi ng adtoon. Ang pag-ingon, he earned his bachelor's degree, he earned his doctorate degree. Earn ang tawag anak kay ngayon, hilabihan ang pagpangabudlay para lang gyud maangkon. Muna ang word nga earn sa English. So, ang grasya, dili na nato ingon ana nga to ang mapangabudlayan. Walay bayad gihatag. So, ang kabuhi, gihatag nga wala tay gibuhat. Diba? Sa ding nabuhi ito, karon niya naman ta. Kung sa may kaingon nato, may nahimo ba ta atong trisapon nga ito ang kinabuhi? May nahimo ba ta nga nung ipanganak ta sa itong amhaginahan? Bisa ka itong amhaginahan, may nabuhat ba aron kita ipanganak? Wala, di just simply go together as husband and wife, make love to each other, make sex as God commission man ang Roman to go and reproduce, din nabusong atong nanay din sa eksaktong panahon, gipanganak na. Maura na. Diyos ang gahatag sa kinabuhi. Amen? Dili tao. Karon ako ning pamatudan na sa Biblia. Genesis chapter 30. Sa Hebreo yung Biblia, Genesis chapter 30. Tagagi na kong time kini. Total mensahe ni siya. So, mag-enjoy ta sa kasulatan. Dito na lang ko, tungkol ba sa kung concern sa time, nalimot na lang ko pag-read sa to ang mga kaigsuunan nga ngayong tamyaon. Pastor Orlan, wala man siya kanto siyang work tungkol tingali sa ulan, basig doon ay mensahe, gipada siya nga rin nga, Pastor, grabe bukbukuan rin sa punaw. Then, he chose to come over here. So, we appreciate his presence.
Pastor Alin, Brother Alin from Bayawan, si Brother Nonoy, nananghid mo adto ko dito somewhere sa Cebu. Iko, go ahead, Brad. Huwag importante kayo na. Kung nagpabilin man siya. So, salamat sa presensya sa matag ko siya. Amen. Now, balik ko na to.